at nanonood sa ating regular Dea Covenant Prayer 96.com sa pangunguna ng ating buting obispo Rodolfo A. Juan. Kayo po ay inaanyayahan namin na palagiang makipanalangin sa amin tuwing Miyerkules sa ganap na ika-9 ng gabi at maaari po kayong manood ng live sa UMC TV at kung mayroon po kayong mga prayer request, isulat lang po ninyo sa ating chat group, chat box upang maisali po namin kayo sa panalangin. At sa pasimula po sa gabing ito, bibigyan po tayo ng isang mensahe ng Panginoon sa pangunguna ng ating mahal na obispo Rodolfo A. Juan at susundan po ng ating mga kapatid na sina Engineer Eduardo Carlos at kapatid na Reverend Julie Sales. Pakinggan po natin ang ating mahal na obispo. Maraming salamat mga kapatid. Thank you DSA Prijel. Mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos. But for our centering as a hymn of preparation, makinig po tayo ng isang awit na ipagkakalob sa atin ng ating mga kapatid. Naririnig na ba? Yan. Amen. My dear friends, let us listen to the word. If you have your Bibles with you, pakibuksan lamang mga kapatid ang inyong Biblia sa John 17. Ang aking ibabahagi ngayon ay isang series na kung tingnan natin ay modelo ng prayers ng ating Panginoong Jesucristo at susunod sa mga panalangin
ni Apostle Paul. That's what I want to do in a series of messages, pero nuggets lamang, pakonti-konti lamang para hindi tayo magkaroon ng overload sa ating pakikinig. Tayo ay manandaling manalangin. Touch our hearts, Lord, that they will be fertile grounds for your words. Open our ears, inspire us, O Holy Spirit, and anoint your servant preacher. In your name we pray. Amen. Mga kaibigan, ang John 17 ay prayer ng ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang nag-pray nito. Kung ihambing natin ito sa Matthew 5, sa Lord's Prayer, kahit na ito ay tinatawag na Lord's Prayer, ito ay tinuro niya na tayo ang manalangin. Ito ang prayer natin. Pero itong John 17 ay prayer mismo ng ating Panginoon. Ang Biblia, mga kapatid, ay punong-puno ng mga makapangyarihang panalangin at very impressive yung Solomon's prayer sa temple nung i-dedicate niya ang bagong templo sa Jerusalem. Gawin din ang prayer ni Abraham sa John 18, ang prayer ni Moses sa Exodus 32. Ngunit sa aking paniniwala, ang prayer, ang panalangin na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga. Ito ay napakamakapangyarihan na ito naman ay recorded in the Bible. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano ang nilalaman nito. Meron pong tatlong bahagi ang prayer na ito, and I would like to share with you the first portion of the whole of John 17. Sa John chapter 17 verse 5, ang unang yugto ng kanyang prayer ay panalangin para sa kanyang sarili. Nais kong ipaalala, mga kapatid, na kahit tayo ay mga prayer warriors, maraming nagpapapray sa atin, marami tayong dapat ipag-pray, dapat din naman na katulad ni Kristo, ipag-pray naman natin ang ating sarili. Hindi naman obra na iba lamang ang ipapag-pray mo. Although we are called to pray for others, and that's a great responsibility. We stand on the gap. We pray for those who are sick. We pray for peace. We pray for, our loved ones. Pero ipag-pray din natin kasi ito ang modelo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang kanyang prayer para sa kanyang sarili? At paano siya nag-pray? Una, maalala natin na nung nag-pray siya, itinaas niya ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang, para bagang tumitingin siya sa kalangitan. Tumitingin siya sa kanyang Ama. And we see here, my dear friends, after Jesus said this, he looked toward heaven and prayed. That's in verse 1. Well, pwede rin na nakayuko tayo as a sign of respect, humility, focus, naka-close ang ating mga eyes, mabuti rin yon. Si Kristo, tumingin siya sa itaas. What did he pray for? Una, ipinanalangin niya na siya ay mapapurihan or maparangalan. Jesus asked to be glorified. Para sa atin, kung minsan, isipin natin, bakit naman kaya? Bakit naman kaya? Hindi baga humility ang pinag-uusapan natin dito? Hindi baga, But Jesus, my dear friends, prayed for this. Why? Ang sabi niya, parangalan mo ang iyong anak, amang nasa langit. And he said, the time has come. Glorify your son. The time has come. Dumating na ang panahon na dapat naman parangalan mo ang iyong anak. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, are we willing to embrace the glory of Christ?
na sa mata ng maraming tao, lalo higit yung mga nagpako sa kanya sa krus ng Kalbaryo, that was a humiliation. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagpapakahirap, pagpakasakit, the sacrifices of Christ, the time has come na kailangan siyang itaas at parangalan. For you granted him authority over all the people that might give eternal life. Ito ang kanyang prayer, mga kapatid. Kausap niya ang ating amang nasa langit. Tingnan natin. At sa verses 2 and 3, he speaks about the source and nature of eternal life. Now, this is eternal life, that they know you, the only one true God. Paano itong buhay na wala hanggan na ito na sinasabi niya, this is victory, my dear friends, because Christ, the suffering servant, na kailangang mapapurihan, kailangang maparangalan. Sinabi niya na ang pinagmulan at ang uri ng buhay na wala hanggan ay galing sa ating Panginoon. Ito ang buhay na wala hanggan na upang makilala ka nila, O Ama, so that they will know you. Wow. At makilala din nila and Jesus whom you sent. Ako na isinugo mo upang iligtas ang sanglibutan. Nakikita ng ating Panginoon, mga kapatid, na natatapos na or naganap na yung mission ng ating Panginoon para sa transformation and perfection. Aba, hindi baga ang mga sundalo kapag nanalo sa gyera or kahit na sino man na mga manggagawa kapag merong accomplishment, hindi ba dapat parangalan? Ayun ang ginagawa ko, mga kapatid, kapag nag-ordain, kapag merong nagre-retire, pinaparangalan natin sila. Sasabihin na, Lord, mission accomplished. Itong work of transformation and perfection, natatapos na dahil sa ministry ng ating Panginoon. Pero ang tanong ko, tama ba? Sa tingin nyo sa ating kapaligiran, transformed na ba tayo? Transformed na ba ang ating mga kapwa? Meron ba tayong nakikitang pagbabago? And John Wesley's desire, are you going on to perfection? Ito ba ay totoo sa atin at sa ating mga mahal sa buhay? Yan ang mga katanungan, mga kapatid. Para sa ating Panginoon Kristo, He did His best. He suffered. He being a channel of blessing for salvation, pinagpray niya, Panginoong Diyos, parangalan mo ang iyong anak. Yan lamang, mga kapatid, ang nais kong ibahagi sa ating ngayong gabi. At ang susunod na aking ibabahagi later ay yung pangalawang yugto. The other portion is ipapanalangin niya ang kanyang mga disipulo. Kasama na tayo doon. Ano ang kanyang prayer sa kanyang mga disciples, mga kapatid? Ngayong gabi, ito ang ating narinig, ito ang ating pagbubulay-bulayan. In the prayer of Christ, when He prayed for Himself, He gives us a model na ipag-pray mo rin ang iyong sarili. Kapatid, kailangan mo rin ang biyaya ng Diyos personally. And during our ordination today sa Surala UMC, South Cotabato, at dumalaw kami sa Lake Cebu, a beautiful place. We visited 3 churches even in Little Baguio. Doon sa ordination, ipinaalala ko na tayong mga manggagawa, tignan din natin ang ating sarili. We must also protect ourselves, care for ourselves, pray for ourselves. At nakikiusap ako sa ating mga kinakain, kahit maraming lechon, mag-iingat tayo. Sa ating pagpapakapagod, well, I speak for myself. Sometimes we are overworked. Tignan din natin yung ating mga, self-preservation, self-relaxation, but more than that,
yung ingatan natin ang ating sarili laban sa kaaway. Laban sa kaaway. The devil, my dear friends. And that, with praying together, habang ipinapag-pray natin ang bawat isa, itinataas natin ang ating mga guards, ang ating protection. At katulad ni Kristo, pag-pray natin din ang ating sarili. Pero dahil tayo nagtatrabaho pa, nagwo-work pa, si Kristo, pinag-pray na that God should glorify Him, would glorify Him, tayo, manatili muna tayong magtatrabaho, na magpapaka-humble muna tayo, mga kapatid. And that, with the work of transformation and perfection being completed in us, I hope that this is a reality and that we will continue to pray for ourselves and to pray for one another. God bless us all. Amen and amen. Back to you, Brother D.S. Aprinel. Thank you so much for listening. Ngayon po, mapapakinggan po natin ang panalangin. Papangunahan po tayo ni Engineer Edward Carlos. We continue to praise you and give you thanks, dear God. We thank you, God, for the daily protection. We thank God for the guidance, good health, the wisdom that you have provided us, the daily provisions for our daily needs, the victory over trials, bad intentions, and problems encountered. We pray and give you thanks for the wisdom for our government officials, from our President Duterte down to the barangay officials. We thank for their guidance. We also thank and pray for all frontliners, especially the health workers, and we continue to pray for protection. That the endurance that you have given us, those frontliners, and the patience in taking care of those afflicted by the pandemic. Yes, Lord. Amen. Amen. Ang susunod po ay si Reverend D. Panginoon, sa iyong kapangyarihan at pag-ibig, nilikha mo ang sanlibutan. You've created it and pronounced it good. Nilikha mo ito sa paraan na maipakita ang iyong kadakilaan. At sa iyong pag-ibig, pinagkatiwala mo ang sanlibutan na ito sa amin, sa aming pagkalinga upang payamanin. Patawarin mo kami, O Diyos, na sa halip na kami ay maging katiwala dahil sa sariling kapakanan, we have made things, we have made decisions na nakasira nito. At ngayon, O Diyos, maaaring ang aming pagpapabaya. Ang resulta nito ay ang iba't ibang karamdaman na dumadapo sa amin, kasama ng pandemya, ang COVID-19. Patawarin mo po kami, O Ama. At ngayon, kami ay dumudulog sa inyo at hinihingi sa iyong pag-ibig. Heal our land, dear God. Heal mo po ang iyong sannilikha. Sa iyong kapangyarihan, O Diyos, dahil hindi namin kaya ito sa aming sariling saganang amin. So we ask, dear God, that you just cause this pandemic, Panginoon, na malusaw sa iyong sariling pamamaraan. We pray for the scientists, we pray for the doctors, we pray for every individual na nakikibahagi sa pag-create ng vaccine at mga medicines na pwedeng magamit panlaban dito.
Continue to grant them wisdom. Continue to give them enough knowledge, Panginoon. At make every resources available para sa kanila. We pray, Panginoon, na nawa sa pag-create ng vaccine at mga medicine na ito, nawa ito ay magawa sa pamamaraan at maging available sa lahat, hindi lamang sa may kaya o may sinasabi sa buhay, pero maging available ito sa lahat-lahat ng nangangailangan, O Diyos. Lord. Salamat po kung paano mo gabayan ang mga leaders, hindi lamang ng aming nasyon, kundi world leaders upang magkaisa para sa to make this possible, Panginoon. Salamat din, Panginoon, kung paano mo panatilihin ang kapayapaan, hindi lamang sa aming nasyon, kundi sa lahat. We pray, Panginoon, that may your peace continue to rule in everyone's heart. Dahil alam namin na from our heart, maging overflow nito ang aming pagiging ambassador ng kapayapaan para sa aming komunidad. Amen. Amen. Thank you so much, Edward and Reverend Judy. Nagkaroon ng konting problema sa internet siguro. We will continue to pray, and now makinig lang tayo ng isang hymn before I will pray for those who are physically challenged for healing. Makinig tayo ng isang hymn. Meron ba? Hindi naririnig. Amen. Amen. Let's at this time, my friends, let's continue to pray. Katulad ng lagi nating ginagawa, humihiling tayo ng kagalingan mula sa ating Panginoon because we believe that He is our greatest physician. He is our great healer indeed. And we claim that nothing is impossible with Him. Pinapanalangin namin, O Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga miyembro ng aming iglesia at mga kaibigan, na sa mga sandaling ito ay merong karamdaman. How we pray that you will lay your hands upon Reverend Cardines, Reverend Romeo Miguel, Reverend Rolly Juan, and his family, si Dr. June and Dr. Wella Rivera, Sister Evelyn Panong, Lenny Texon Miguel, Reverend Ruel Miguel, Reverend Cruzaldo Tababa, Reverend Rufino Ferrer. Panginoon, bisitahin po sila ayon sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Ang iyong mapagpalang kamay ay ipatong sa kanila, Panginoon Diyos. Si Dr. Zenny Lumba, Brother Rudy Cristobal, Wendelin Alvior, Mr. Cesar Villafranca, si Pastor Johnny Sonio, MJ Macatumbas, Marilu Dizon Natividad, Evelyn Rufino Oriel. Pinapanalangin din namin, Panginoong Diyos, patuloy ang aming mga frontliners. We pray for them. Pinapanalangin ko ang aming mga manggagawa sa Mary Johnston Hospital led by Dr. Parazo.
si Dr. Nikki, Panginoon, ingatan niyo po sila, maging si Sir Jeremy at ang hospital staff na kanyang pinagtatrabahuan. We pray for them. Loved ones, relatives, church members who are medical doctors and nurses, protect them, O God. Si Jason Dado, nagpapasalamat kami dahil gumaling na, Panginoong Diyos. But we continue to pray for Dr. Arnaldo Estrella, si Reverend Jezreel Saceda, Lord, who is still at the hospital. We pray that you will lift them up. We pray for Paloma, for Mr. Manyalak. We pray for Malu Inalves. We pray, Lord, for Deaconess Marlene Guevara. Pinapanalangin din namin si Lina Jacinto, Dominador Galvadores, Carlo Reyes, si Jeanette Pearson, si Josue Eugenio, Mirna Lohico, si Lynn Corpus, si Gala Castro, si Phoebe La Quinta. Pinapanalangin din namin ang kapatid na Leo at Nenita Bulosan, ang aming kapatid na Rufilen Logroño, si Pinky Beltran. Pinapanalangin namin si Merla Sembrano na naoperahan, Panginoon, si Adelia Sagay Diang sa Canada, si Mayor Sagay, Panginoong Diyos, sa Ilocos. We also pray for Reverend Josana Aben, continuous healing be upon Reverend Dave Cosmiano, si Reverend Josue Daro, Lord, sustain him, Sister Daisy Palermo, Edita Suyamin Lianado, si Renian Franz Menoza, Josie Lisondra, Divina Perasol, Lingling Cabales, Luisita Requinton, si Sister Reggie Cancino, Lord, for complete healing, Jody Grace Mandig, Noemi Ricarte, si Renald Sahol, Lord, si Mariano Elisan, gayon din si Pastor Oscar Oracion, aming pastor sa Sagbayan, Panginoon, Susan Aliponga, Glory Decano, Betty Gallego, Helen Basalan, Lord. We lift all these names, these sisters and brothers unto you, claiming that by your stripes and wounds at the cross of Calvary, our sicknesses are healed, O God. Iniling din namin si kapatid na Priscilla Virgilia, Alfredo Manzano, George Narvades, Evelyn Panong, Luningning Arguenza, Mariluz Samudio, Panginoong Diyos, si Beatrice Cacalda, Amelia Mamaklay, Panginoong Diyos, na ipinanalangin ngayong gabi because no longer responding to medicines, and even, Lord, pinapanalangin namin si Leonardo Pingo, Natina Poles, si Devora Garibay, pinapanalangin din namin si Mother Acosta sa Pangasinan, Lord, agaw buhay din si Santos Fabros, si Gladys May Necesito Altamirano, at pinapanalangin namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran na hindi man nabanggit, Panginoon, Thou knowest each of them. Jesus, as you have healed the blind, the lame, as you have healed the paralytic, and even those who were, Lord, dying, you lifted them up. Ito ang aming pananampalataya sa aming mga kapatid na ito. Cover them with your precious blood, lay your hands upon them, Lord, and grant them your healing touch. Nagpapasalamat kami sa mga pinagaling mo na, Panginoong Diyos, na hindi na nakasama sa listahan na ito. We know, Jesus, that by your grace and your mercies, with your healing touch, pinagaling mo po sila, Panginoon. Listen to our prayers. Lord, we pray. Lord, we pray. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Can we have one more hymn? Praise the Lord. Can we have one more hymn? Just one more hymn. Praise the Lord.
just wait for a while, my dear friends, and let us sing one more hymn before we proclaim the benediction. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. Yielded and still, have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Yes, Lord, this is our prayer. We humble ourselves before you and claim that your will be done indeed. We know that your will is always good. But Lord, there are times when we, your children, experience burdens, challenges, trials. It is during these times, O Lord, that we need your hand, your holy, blessed, powerful hands. It is during these times when we need your healing. And so, Lord, hiniling ko na iyong ipagkaloob ang iyong biyaya sa aming mga kapatid na ito, including Pastor Lucrecio Tolentino Jr. and Herminiano Casalme. Pinapanalangin po namin sila. And now, Lord, I now pray for each of us here gathered in this virtual prayer time, those in their homes in Bicol, Visayas, and Mindanao, even in Luzon, O Lord, in the Baguio area, Manila area, and in our Episcopal area. At maaring may mga nakikinig sa ibayong dagat, we pray that you will bless them. We claim again that your heads of protection be always upon us. At ilayo mo kami sa pandemic na ito, Panginoong Diyos. At umaasa po kami na iwaksi mo itong pandemya na ito sa amin. Bless each and every one of us and our loved ones, our families, and our churches. And now, my friends, I now proclaim the divine benediction of our triune God. Sisters and brothers, prayer warriors, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord in his holiness and majesty lift the light of his countenance upon us all. People called United Methodists in the Davao Episcopal area and the whole of the Central Conference and the Connectional United Methodist Church. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Amen, amen. We will listen. Thank you, Lord. His countenance upon and give you peace, and give you peace, my Lord, and make his face to shine upon
Amen. 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 All of us, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. Lord. Amen. 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 Thank you, Daniel, De Salmon, Engineer Edward. We were together last Sunday in Bukidnon. Welcome po, Bishop. Yes, Bishop. Yes. Welcome po. Yung dinaanan natin, Bishop, sa Sitio Angel, nagiba after we pass.